na dekadang nawawalang kapatid ni Lola Alejandra, nahagip daw sa TikTok video. Meron niyang 1,000, tapos merong 20. Pag nakuha mo 1,000, Nay, blessings yun, ha? So, galingan mo, Nay. Galingan mo ba muna? Pray mo kay God. Sa TikTok video na ito ni Francisco, makikita ang isang lola na pinapipili niya ng matatanggap nitong aginaldo. Bibo Lord, ito na lang si kita baka Yo! Tignan mo, Nay. Tingnan mo na, Nay. Uy, mga grabe yung swerte oh. Ay, 1,000. Wow, galing. Siya yung pinaka-grateful. Masarap niyang balik-balikan. Para siyang lola or mother. Ang content na ito dumaan sa feed ni Ney. Pero si Ney biglang natigilan. Wait, parang pamilyar. Kinilabutan po talaga ako noon. Ito na lang si kita baka Hinala kasi niya ang matanda na nasa TikTok video ang 4 na dekada ng hinahanap na kapatid ng kanyang Lola Alejandra. Nagsuot ko siyang salamin. Parang si lola mo, parehong-pareho sila ng mukha. Nung nakita ko siya sa video, ay, buhay pa pala, salamat Diyos ko. Pero paano nga ba sila nakasigurong ito ang nawawala nilang kamag-anak? Sana, bago man ako, siyempre matanda na ako, magkita kami. Dito nakatira sa Masantol, Pampanga ang 80 anyos na si Lola Alejandra. 4 na dekada na siyang hinahanap ko, hindi ko na makita. Paggabi, mahiga ko. Sana kaya yun. Tubong Misamis Oriental sa Mindanao, sina Lola Alejandra, pati na ang hinahanap niyang bunsong kapatid. Matapos pumanaw ang kanilang ina, si Lola Ana, ipinaampon daw. Kalaunan, mula Misamis, lumuwas si Lola Alejandra pa Maynila. Sumakay ko ng barko. May lalaking lumapit sa akin, sabi niya, sumama ka na sa akin. Nakipagtanan si Lola at bumuo na ng sariling pamilya sa Pampanga. Hanggang taong 1973, Yung mister ko nagbibiyaya ng Maynila. May nagsabi daw sa kanya, may nakilala kong nagtatrabaho na kamukha ko daw. ang tila kamukha ni Lola Alejandra na kumpirma niyang ang bunso niyang kapatid na si Lola Ana. Nagaya niya, lumuwas din pala ng Maynila mag-isa. Dito na sila muling nagkita. Sa kanya pangaraw tumira si Lola Ana noon. Kapag may lessons akong hindi naiintindihan, siyang nagtuturo. Siyang laging nagko-comb ng hair ko. Pero ang magkapatid nagkatampuhan. Dahilan kaya lumayas sa kanila si Lola Ana taong 1976. Sana nandito lang yun yung kapatid ko. Mumalis na, hindi ko na alam kung saan ko siya hanapin. Ang tanging alaala lang daw ni Lola Alejandra sa kanilang bunso ang binili nilang bandehadong ito. Iniingatan ko dahil remembrance ito ng kapatid ko. Hanggang nito nga lang taon, si Lola Alejandra. Pili ako ng gulong ng kariton, wala akong gulong eh. Laking gulat sa ipinakitang video ng kanyang apo. Mukha niya natabingi. Hindi naman inborn yun. Dito sa ilalim ng tulay sa may C5 Extension, Parañaque City, naglalagi ang pinaghihinalaan nilang si Lola Ana. Years ako dyan sa may binakuran na walang bakod. Iniba, tinakulimat sa tulay. Sabi ng doktor na lamigan daw. Parang sa nerves mo napunta. Tapos pinabayaan ko daw. Dito inborn. Ang itinuturing na lang daw niya ngayong pamilya, ang kanyang mga alagang aso't pusa. Namamasura siya para mabuhay. May 300, 400. Bilibigas. Sanay na ako sa ingay. Parang sweet sound na lang. Tubong misamis din daw si Lola Ana. Pero nung namatay ang mga kumupkup sa kanya, mag-isa siyang lumuwas ng Maynila. Hanggang namasukan bilang factory worker. Kung saan nga raw, hindi niya inasahang nakita noon ang mister pala ng kanyang ate Alejandra. Elenda ako tumuloy. Mabait naman sila. Sa magkapatid, di may iwasan, di kayo magkasundo.
May matanda na nag-aya sa akin na diyan sa bakating luti na yan, diyan kami nagkubuli-kubuli. Hanggang nito ngang huli nang nakuna ng video si Lola Ana. Wow, galing nga eh. Swerte ko nga napulot ko 1,000. Matagal na siya nagtutulong-tulong sa amin. Tapos ay lalo ng tulay. Buwan naman yung kapatid ko, bakit dito umuwi? Hindi ako natulog ng gabi. Kasi kami lang ang dalawa. Mga kapatid ko namatay na sila. Pero sa aming panayam sa kanila, parang magkaiba ang kanilang mga kwento. Pinanganak siya ng March 10, 1952. Pinanganak ako noong March 10, 1958. Dapat si Ana ay 70 years old na. 64. Ang buong talagang pangalan niya, Anastasia Saldom Bahaw. Pag-aral ko, Ana lang nakalagay doon. Ang matanda sa TikTok video, ang nawawala nga bang kapatid ni Lola Alejandra? Lagi ko noon siya pinagdarasal. Sana, bago man ako, siyempre matanda na ako, magkita kami. Saka na lang ako pupunta dyan pagdating na may panahon na tayo. Kailan yon? Bakit ngayon wala ka magpanahon? Wala kang tayong magpunta dito. Gusto naman. Ang komprontasyon at kumpirmasyon sa aming pagbabalik. Ang 4 na dekadang nawawalang kapatid ni Lola Alejandra na si Lola Ana, Ito na lang si kita baka. nakita sa TikTok video. Pagkakilala niya nga po daw, yung tabingi yung muka. Kaya nito lang Webes, dinalaw ni Ney at Susan si Lola Ana. Masayang-masaya ako kasi bata pa ako nung umalis siya doon. Gusto ko siyang makita talaga. Ay, grabe. Sila na ngayon, oh. Tita? Ay! Susan! Oo. Buti dumating siya. Tita ka na? Ito. Nga? Ang tagal ka namin hinahanap. Grabe. Gusto ka na. Grabe to. Mayaman, mayari ng bubong na milyones. Tulay. Grabe si Susan pala to. Unang ginawa. Maraming salamat po. Ginamit po kayo ng Panginoon para matuntun namin siya. Nadinig ko yung mga dasal natin. Tumanga nga ako sa inyo eh. Fighter kayo, tapos yung binibigay namin sa inyo, binibigay nyo pala sa Gayunpaman, parang may mga hindi raw tugma sa kanilang mga kwento. Pinanganak siya ng March 10, 1952. Pinanganak ako noong March 10, 1958. Kaya para makumpirma kung si Lola Ana nga ba ang nawawalang kapatid ni Lola Alejandra, isinama siya ni Nanay at Susan patungong Pampanga. Pero bago niyan, Close the door. pinaliguan at binihisan muna siya. Samantala, habang ang aming team na kay Lola Alejandra, may natanggap itong video message. Ma, andito na si Lola. Ito, kausapin mo. O, Neng! Saka na lang ako pupunta dyan pagdating na may panahon na tayo. Kailan yon? Bakit ngayon wala ka magpanahon? Ayoko magpilit na hindi pa nakahanda. Malungkot ako. Wala akong magawa. Ayaw pa na. Kailan kaya yun? Ang hindi alam ni Lola Alejandra, heto na ang kanyang kapatid na 4 na dekada na niyang hindi nakita. Puso ko yun eh. Puso namin yun. Narinig ko yun. Ay! Akala ko talaga daw sa Mindanao. Nandiyan ka lang pala. Hindi mo naisip umuwi dito. Fried chicken nga. Eh, mataas pa rin ang pride mo, no? Oh, sinabi mo Eh, pa. Diyos ko. Mataas Sinabi ang mo. pride nito. Kahit ganito, suntukin ko kaya. Pagmamahal din yun.
Pagmamahal din yun. Oh. Kailan pinanganak? So, talagang sa totoo, 1952, Oh, 52 daw. Di ko na nga naalala. hindi talaga. Hawak ni Lord yung buhay ko. Sabi ko, bago man lang ako mawala, O, ay ta- magkita mo na O kami. tayo, bawian lahat. Pero naman huwag muna akong bawian ngayon kasi nakita na kami, Lord. Bawin ko kay Lord. Oh, I love you, my Oh. sister. Oh, I you love na. you so much. Oh, grabe, grabe. Ako din, ganun. Aalis ka pa? Dito ka na titira. Pumalik muna ako doon. Kasi mga alaga, mga gamit ko nandoon. At home na rin ako doon dahil nagsisimba ako araw-araw. Di ba? Makapalapit kay Lord. Kahit kailan, huwag mo kalimutan yun. Tapos, magpunta ka naman dito. O naman, ngayon pang alam ko na. Pero darating ang araw na dito ka na mag-stay, O naman. At tandaan mo ba yun yung pinili natin nung sa Binya Laguna na nagpinako? Kursilyo. Sina Lola Alejandra at Lola Ana nagsalo gamit ang huling alaala nila sa isa't isa. Ang binili nila noon na bandehado ng pagkain. Minsan na umaasa na tayo tapos mawawalan tayong pag-asa, doon binibigay. Matagal mo nang pinagpe-pray. Mahigit 1 buwan pa bago ang Pasko, pero sina Lola Alejandra at Lola Ana natanggap na ang pinakamaganda nilang aginaldo. Hindi ko sukat akalain na magkita pa kami ng kapatid ko. Sa nag-video sa kapatid ko, thank you very much po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami magkita ng kapatid ko. Thank you very much po. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.